Napakasarap mabuhay! Di ba? Sulit na sulit natin yung bawat oras natin dito sa mundo. Balik na tayo ulit sa ating biyahe. Magandang araw sa inyong lahat, mamen. At isang magandang lalaki sa inyong harapan. Ayan, ngayong araw nga pala yung pagpapatuloy ng ating biyahe na ginagawa. Bale, pupunta tayo ngayon sa Gawing Aurora. At doon tayo maghahanap ng spot na pwede nating bisitahin. Tapos syempre magka-camping tayo doon. At kung may makikita tayo na falls na pwede nating puntahan o ilog, iyan yung mga bibisitahin natin para maipasyal ko kayo. Ayan, sobrang ganda ng panahon ngayon dito dahil medyo makulimlim pero walang ulan. Sana lang hanggang sa Gawing Aurora ay ganito yung panahon para hindi siya mainit. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know. Dahan-dahan lang. Medyo matatalim yung mga kurbada dito sa dinadaanan natin. Parang parting Maria Aurora na ata yung nakakasakop dito. Tapos ayun, sobrang tatarik talaga ng mga kalsada dito. Kaya ayun, mabagal lang tayo dahil delikado. Medyo basa-basa pa yung mga kalsada dito ngayon. Buti na nga lang ay kinakaya naman ni Storm natin. Malaki naman yung tiwala ko dito sa sasakyan natin. Kaya hindi na ako kinakabahan. Kahit na punong-puno yung trunk natin sa likod ng mga gamit natin, ay kahit papano ay hindi ako nababahala. Hindi ko lang alam sa ibang part ng Aurora na madadaanan natin kung mas matatarik pa ba dito sa binabaybay nating kabundukan yung mga madadaanan natin mamaya. Pero ayun, sana ay kayanin talaga ng sasakyan natin para ayun, makapunta tayo dun sa magagandang lugar talaga. Dahil nga kadalasan yung mga malaparaisong lugar ay nasa liblib na lugar talaga. There's not a part of me that wants to say no, but I have realized I had to let go. Cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Ayan, stopover muna tayo at may nakita na akong karinderya dito sa gilid ng dinadaanan natin. Anong lugar na yung nakakasakop dito, ate? Dipakulaw. Dipakulaw po. Ayan, makikikain lang ako kay ate. Pero syempre, magbabayad tayo. Ano ba yung mga available ni ate na ulam? Ano ba yung madalas binibili dito, ate, sa inyo? Isda. Matinik po ba to? Hindi po masyado. Laman lang. Ano po ang tawag dito sa isda na yan? Tuna po. O sige nga po, isa nga po ako niyan, tapos isang kanin. Ayun, mag-isda naman tayo ngayon, di ba? Ate, pwede ba ako makarefill dito mamaya ng inuminan ko? Ang kapal ni mamin, ano? Pero kasi mga tubigan dito si ate, total dito naman tayo kakain. Kaya makikirefill na rin tayo ng lagayan natin. Dahil, ayun nga, ilang araw tayong mananatili dito sa Aurora. Kailangan natin ng marami-raming tubig. Let's eat. Ayan, parang nangungutim na si mamin. Hindi kasi tayo nag-aircon kanina nung umakyat tayo ng mga bundok para kahit papano ay medyo malakas yung hatak ni Storm natin. Ayan, kain na tayo. Sarap. Tuna daw pala itong nabili natin, oh. Wala siyang mga tinik-tinik.
Ate, hindi ba ito mabilis mapanis? Parang gusto ko mag-take out Tapos bawunin natin dun sa napupuntahan natin para pagdating natin ay kakain na lang tayo, di ba? Mautak si Mamin, ano? Kaya kakain na tayo. Ito masarap pagka napupunta ka sa mga gawing dagat, ano? Yung mga seafoods doon, yung mga isda ay mura lang. Diskarte lang, ano? Pag nasa biyahe ka, pagka, ayun, sanay kang makisama sa mga taong nakakasalamuha mo, ay eto, pagbibigyan ka nila sa hihilingin mo sa kanila. Ayan, ate, thank you sa tubig. Ano pangalan mo ulit, ate? Arlene po. Ayan, ate Arlene, thank you sa masarap na aking tanghalian. Ano pangalan ng kainan mo na to, ate? And the restaurant po. An Restaurant po. Ayan, maraming salamat, ate. Tapos ito yung mga nakausap natin kanina. Hello sa iyo mga bro. Ano pangalan mo, bro? Ronnie, sir. Ayun si Ronnie. Hello, bro. Ako si Yo Mamen. Ikaw, bro? Glenn po. Glenn. Hello. Ayan, sila yung mga tiga, Quirino. Kirino. O ayan, shout out sa mga bagong kamamen natin na tiga Quirino. All goods. Ayan, bumili na rin tayo ng ating kakainin mamaya. Baka kasi mamaya pagdating natin dun sa pinaka campsite ay magutom tayo. Ayan, meron tayong isang rice at saka isang Bicol Express. And isa to sa mga paboritong pagkain ni Mamen. Kaya ayun yung binili natin. Ayun, lalarga na ulit tayo. At halos 2 oras pa yung magiging biyahe natin. Kaya ayun, tara na. Hindi na ako dadaldal dito. Maraming salamat po. Tara, let's. Medyo akyatin daw yung dadaanan natin dito. Sana lang ay kayanin ng ating sasakyan na si Storm. Ayun, buti na lang kahit na may araw dito ay hindi siya ganun kainit. Saktong-sakto lang yung panahon na ganito sa tuwing ikaw ay nagbabiyahe. Alam nyo, buti na nga lang pala, itong Aurora ay nakabangon na dahil nung nakarang bagyo ay ito yung pinaka napinsala. Kaya ayun, nakakatuwa lang na makita ulit na maganda na itong Aurora ngayon dahil nung nakarang binisita natin to ay talagang bagsak yung mga puno ng buko. Kaya ayun, hindi tayo nakagawa ng masyadong vlog dito nung pumunta tayo. Bale, pangalawang balik na nga pala natin dito sa park na to. Pero yung pupuntahan nga pala natin ngayon ay kasiguran. Doon tayo maglilibot dahil hindi pa napupunta si Mamen doon na tayo yung magmamaneho. Kaya yun yung gagawin natin. Yung mga lugar na hindi natin nabibisita na tayo ang nagdadrive ay yun yung mga tatargetin natin, di ba? Ayan na, paket na ng paket itong dinadaanan natin. At ayun, kinakaya ng sasakyan natin na si Storm, di ba? Storm lang sa kalam! Mirage G4x4. Ayan, yung mga naka-Mirage dyan na nanonood sa atin, ay nakikita nyo naman kung gaano kalakas ang ating mga sasakyan, di ba? Kahit papano ay hindi tayo na pag-iiwanan. Kahit na merong nakalagay na mabigat si Storm natin na RTT, ay eto, 'di ba? Kinakaya. Kaya yung mga nakasedan diyan, kung gusto nyong gayahin yung setup ni Mamen, ay okay na okay. Yun lang ang masasabi ko. Kung kayo ay naka-Mirage na 1.2 yung makina, ay basic na basic. Kahit naka-RTT kayo at aakyat kayo ng mga ganitong bundok. Ganda. Ang ganda ng mga nakikita kong kabundukan dito sa paligid natin. Nakakatuwa lang talaga, no? At nakakatanggal ng pagod pag ganito yung makikita mo. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to
looban gaming tayo ngayon. At marami na akong mga nakikita na pwede nating ispatan dito, pero titingin-tingin muna tayo. Ayan, medyo masikip na yung dinadaanan natin. Buti na nga lang din pala kahit na rough road yung dinadaanan natin dito, ay hindi lumulubog yung gulong ni Storm. Kaya kaya, kahit na mga maliliit na sasakyan, pagka gagawi kayo dito, ay makakapunta kayo. Dami kong mga nakikitang raw spot dito, oh. Sa tingin ko pwede mag-camping dyan pagka magpapaalam kayo. Kaso hindi kasi yan yung destinasyon natin ngayon. Susubukan pa nating dumulo ng bahagya para masilip natin kung ano pa ba yung matutuklasan natin dito sa pinaka dulong parte nitong pinasok natin na looban. Eh no, ang luluwag ng mga space dito, kaso parang private property siya. Sobrang ganda. Iyon lang ang masasabi ko sa napuntahan natin ngayon. At nandito na nga pala tayo sa Paradiso de Casiguran. Ayan, halos dulo na itong napuntahan natin ata ng Casiguran. Pero okay lang, kahit na dulo siya, pero worth it naman pagka nakarating ka na dito sa mismong campsite na nabisita natin, dahil sobrang ganda talaga ng mga tanawin na makikita mo dito, na talagang nakaka-relax. Napawi ang lahat ng pagod natin kanina, di ba? Kahit na marami tayong pinagdaanan na pagsubo kanina, pag-akit ng bundok, at kung ano-ano. Pero ayun, nung nakarating tayo dito, sobrang sulit, sobrang gaan, nakaka-relax, and sobrang lakas nung alon ng tubig dito. Ayun, kung mapapansin nyo naman, sa tingin ko hindi tayo makakaligo dyan dahil baka mamaya ay maging isang alamat na lang tayo. Pero meron akong good news sa inyo, dahil itong napuntahan natin ay dito matatagpuan yung tidal pool dito sa Aurora, Casiguran. Kaya ayun, siguro mamaya testingin natin maligo dyan pagka kaya pa ng katawan natin. Pero pag hindi naman na, ay siguro bukas na lang, ayun, lumapit tayo sa may parting dagat para masilip nyo, di ba, ng malapitan. Medyo matagal-tagal yung naging biyahe natin kanina. Kaya yan, babawi ako sa inyo. Eto, makikita nyo na yung paraiso na to, di ba? Sobrang linaw ng tubig. Ah, ang daming isda! Grabe, ang ganda. Tapos ito yung malaking bato na may mga umaakyat rin. Sa tingin ko, pagkakaya natin umakyat dyan ay susubukan natin. Basta safe tayo kasi alam niyo naman, nag-iingat tayo. Ayan si Tita, isa sa mga kamame natin dito. Hello po! Hello po sa inyo. Hello. Kailan pa po kayo nandito, Tita? Kanina lang. Ah, kanina lang rin po. Ayun, may kasabay tayo dito. At least ay hindi tayo nag-iisa. Si Tita ay isa ring campers na kagaya natin, na kung saan-saan naglilibot-libot dito sa Aurora. Halos pang 3 araw niya po ba sa gawing Aurora? Diba sila, isang family po sila, no? Na nagbabanding, punta sa nature. Yun yung masarap na banding, Tita, no? Set up na muna tayo ng ating tutulugan para mamaya ay makakapag-relax-relax na lang tayo dito. Sa wakas, nagamit ulit natin yung ating RTT, ano? Nung nakaraan kasi ay ilang biyahe natin, hindi natin dala yung sasakyan natin. Kaya ayun, na-miss ko na matulog dito. All goods. Magagamit na natin yung
ating malaking upuan saka mesa dahil maganda yung ating pwesto ngayon. Tara, samayin si Mami at isa-set up lang natin ito sandali. Ayan, dito tayo nakaharap sa dagat, di ba? Habang nakaupo, ay nako, nakaka-relax talaga yan. All goods. Isang mabilisan lang, di ba? Itong mesa naman ang ating ayusin. Yung mga gamit ni Mamin, puro pang mabilisang setup lang no? Ayoko kasi nung pinahirapan pa yung sarili ko, lalo't nasa ganito tayo, nagka-travel tayo o nagka-camping. Gusto ko yung mabilisan na lang. Kasi nga ay, minsan palipat-lipat tayo ng lugar. Hindi pwede na marami tayong liligpitin. Hardcorean lang ba? Ganon. Yan. Di ba? Tapos agad ang hirap. Tapos agad ang hirap, ano? Tapos nang walang kahirap-hirap, di ba? Kain muna tayo. Nagugutom na ulit si Mamen. Dahil kanina ay konti nga lang yung kinain natin. Kaya yun, kain na tayo ngayon. Agahan na natin yung kain. Tapos mamayang gabi, pagka nagutom tayo, ay may mga baon naman tayo dyan na kung ano-ano. Na lang yung kainin natin. Medyo mahapdi na yung tiyan ko. Nakakapagod kasi sa tuwing nagbabiyahe ka, no? Iba yung hapu sa katawan mo. Kumpara yung nasa bahay ka lang. Kain na tayo. Tapos na kayo, bro? Ayan, isa sa mga kamamay natin. Ano ulit yung pangalan mo, bro? Kevin. Ayan, si Kevin. Ayan, kasama niya yung family niya, saka yung kanyang mami na nagka-camping din sila dito. Diba? O sige bro, ako'y maliligo lang at hindi na maganda yung amoy ko. Tara na, testingin na natin yung tubig ng dagat dito. Ang sarap lang, ano? Ang dami na nating napupuntahan na lugar kung saan-saan. Ayan, nakakaramdam na ako ng ginhawa kahit pa paano. Linaw talaga nung tubig dito. Dito sa gawing Aurora, yung mga dagat talaga nila ay ang gaganda. Yun din ang napapansin ko dahil tuwing pumupunta tayo ng Aurora ay solid talaga ng mga karagatan dito. Tapos may mga falls din na magaganda dito. Kaya titingnan natin sa mga susunod na araw kung may mabibisita tayo na falls dito, ay pupuntahan din natin. And buti na lang hindi masyadong malalim sa park na to. Doon, ang sa tingin ko ay malalim dahil kung mapapansin nyo, ayun yung alon ng dagat. Agos yung masasabi ko. Ayun, lumalalim na dito sa park na to. Lulublob lang si Mamin. Ayun, samahan nyo ako. Lumublob tayo sa tubig ng Kasiguran Aurora. Maalat. Malamang dagat no? Yan, may tungtungan dito. Hindi tayo pumanik. Yan. Daming isda dito. Hindi ko alam kung nakita nyo sa camera Ganda. Ilang sasabi ko. Buti na lang talaga ay sinubukan natin pumunta dito, ano? Nakita tuloy natin yung sobrang linaw ng tubig ng Kasiguran. Hindi ko alam kung malalim dito sa park na to. Siguro bukas na lang natin testingin ng umaga dito sa park na to para ayun, mapaliguan din natin. Baka kasi mamaya pag talong ko dyan malalim pala, bigla na lang akong mawala. Can we work it out? Only time will tell. It's
gonna take a life, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Ooh, only time will tell. Ooh, tell. Ooh. Magandang gabi na sa inyong lahat. At ayun, nakapagpahinga na ng husto si Mamen. At na-enjoy ko yung katahimikan ng lugar. Ngayon nga pala ay gagawa lang tayo ng ating tea. At magtitinapay na lang tayo dahil kanina ay kumain na tayo ng kanin. Kaya ayun, light na lang yung kakainin natin ngayon para pag natulog tayo kahit papano ay may laman yung tiyan natin. Gusto ko nga lang pala magpasalamat kay Doc Liz dahil sa kanya galing itong Twinings Green Tea na inumin natin ngayon. Tapos itong equal na asukal. Bali, matagal na itong naka-stock dun sa trunk ni Storm. Ngayon lang natin gagamitin. Tapos sobrang dami natin ganito na binigay ni Doc Liz. And shoutout sa'yo, Doc Liz. Maraming salamat ulit sa'yo. And camping ulit tayo sa mga susunod na araw o panahon, oras na magkasabay ang schedule natin. Kain na tayo ng hopyang baboy. Isa to sa mga paborito kong tinapay, lalo yung mga nabibili dati na tigda 2 piso sa mga bakery. Kaso nung nakaraan kasi, nung tayo ay pabiyahin na dito, wala tayong nakitang ganon, kaya nung nadaan ako sa Alpha Mart ay sakto, may nakita tayong hopyang baboy. Kaya ayun, ito na lang binili ko. Ayun, kain na si Mamen. Ang hirap mumuya. Bagong adjust kasi yung braces ko. Alam niyo naman pagka in-adjust yung braces, masakit yung mga ngipin mo. Kaya ayun, hindi ako makakain ng ayos. Yun yung totoo. At ayun, shoutout ulit kay Doc Jai sa pag-ayos ng ngipin natin. Ayan, sa Ngiti Dental Clinic. And maraming salamat sa pag-aalaga ng ngipin ni Yo Mamen. Ayan, tapos sabayin natin ng mainit na tea. Saktong-sakto sa magandang spot natin. 'Di ba? Sobrang payapa. Tapos napakatahimik. Ayun, yung alon lang ng tubig ngayon yung narinig ko. Kasi high tide ngayon dito. Kaya ayan, kung maririnig nyo dyan sa video natin, hindi ko alam kung naririnig nyo, ay sobrang lakas ng hampas ng alon dito ngayon. Ayun, nakaka-relax. Oras na para tayo ay magpahinga. At akit na tayo sa ating kwarto dito sa taas ni Storm. Dahil na-miss nga natin na matulog din dito. Ayun, pasok na tayo. Whew. Ang sarap lang siguro ng magiging tulog natin ito, no? Para tayong hinehele sa musika ng alon ng dagat. Ayan, bale dito nga pala tayo uulo dahil medyo nakapaling si Storm natin. At yun yung tinuro sa atin ni General dahil pag daw yung ulo natin ay nagdun sa mababang part ay hindi daw maganda. Kaya ayun, tinuruan tayo ni General na dapat nandun tayo sa part na medyo mataas. Tapos ito yung ating gagamitin na ventilador. Yung G-Solife na to ay umaabot ng 8 hours eh. Kaya ano, yan yung gagamitin natin. At ayun, siguro ay matutulog na si Mamen dahil inaantok na rin talaga ako. Tapos bukas ay marami pa tayong gagawin dito at ipapasyal ko pa kayo ng husto. Kaya ayun, kita-kits na lang tayo bukas ng umaga.
Good morning, every guys. Ayan, nakabawi na tayo ng ating lakas. Dahil, ayun, napahimbing yung tulog ni Mamen. Para talaga akong dinuduyan nung alon dito sa dagat. Tapos halos malapit lang rin kasi yung pwesto natin sa pinakadagat. Kaya talagang rinig na rinig mo yung parang musika ng alon sa paligid mo. Isa to sa pinakamasarap sa tuwing gumigising talaga ako na nandito tayo sa kalikasan. Sobrang gaan. Hindi nakakasawa. Tara, papakita ko sa inyo yung sunrise dito ngayon dahil saktong-sakto dito sa harap ng tent natin. Ayan, di ba? Tapos ito yung malaking bato, kung nakikita nyo dyan. Ayan, tapos nasa ibabaw niya itong araw. Parang ayoko pang bumangon at sulitin yung paghiga ko dito. Nakaka-relax kasi talaga. Baba na tayo. Para mas makita natin ng malapitan yung sunrise dito sa tabing dagat. Ayan, medyo sinipon si Mamen dahil kaninang madaling araw ay sobrang lamig dito. Kaya ayan, ang sarap talaga ng naging tulog natin. Tignan ko kung yung susi pala nakalimutan ko. Kunin natin yung susi dahil gagawa tayo ng ating tea para mainitan yung sikmura natin. Daldal ni Mamen no? Umagang umaga eh. Tara, mas maganda kasi yung ganito no? Yung natural lang. Para parang nandito na rin kayo kasama ko. Dahil, ayun nga, wala naman tayong kasama. Kayo lang yung nagsisilbing kasama ko dyan sa mga cellphone nyo at TV nyo habang pinapanood nyo si Yo Mamen. Kuha lang tayo ng ating tea. Tapos ayun, tingnan nyo yung mga baon ni Mamen. Medyo marami-rami yan. Dahil nga ilang araw tayong mamamalagi sa Aurora or dun sa mga madadaanan natin. Ay nagpainit na tayo ng tubig. Ito muna ulit yung ginamit natin na kalan dahil yung bigay sa atin ni Pobman ay ayun hindi gumagana. Siguro ay nagbara dahil nga ilang araw na nating hindi nagamit o linggo na rin ata. Kaya ganoon, siguro pagkakita namin ni Pobman ay maipaayos na lang sa kanya dahil alam niyo naman na si pobreng manlalakbay ay isa sa magagaling sa mga camping gears na yan o kung ano man. Kaya ayun, ipacheck natin sa kanya kung magagawa pa. Siyempre may sentimental value sa akin yun. Sentimental. Kasi bigay nga ni Pobman sa atin yun. Gusto kong ano siya, magamit palagi sa mga biyahe natin. Kaya ayun, sana lang ay magawa pa. Lumapit ulit tayo doon sa may malaking bato at doon tayo tumambay habang umiinom ng ating tea. Ang sarap ng tama ng sikat ng araw. Awesome! Hanap tayo ng mauupuan dito. Ayan, dito sa park na to ay malamig. Ayun, medyo malakas yung hangin ngayon dito. Nakaka-relax. Tapos ayun, kung makikita nyo sa paligid natin, ang daming puno ng buko. Tapos ito, napakaliwalas na paligid, di ba? Di tuloy tayo nakakit dito sa may bato na to dahil medyo tinanghali na tayo ng gising. Dahan-dahan lang, ayan. Tumatawid tayo dito sa may bato. Baka mamaya ay madulas tayo. Umagang umaga ay mapagtawanan nyo si Mamen, ano? Ganda ng tubig ng dagat dito, men. Tapos ito pa yung sa kabila. Mamaya daw ay mas masarap maligo dyan dahil yung alon na yan ay hindi na ganun kalakas. Kaya mas masusulit natin. Siguro mga
katanghaliang tapat ay hihina na yung alo ng tubig. Ayan, tambay tayo dito habang humihigop ng ating masarap na tea. Isa yung dagat na to, itong Kasiguran, sa natatanging dagat na napuntahan ko na talagang maganda. At ay, napamahal ako sa lugar na to, dito sa Kasiguran. Saka sino ba naman ang hindi mapapamahal sa ganito kagandang lugar, di ba? Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung tubig ng dagat. Talagang sasabihin mo sa sarili mo na mahal mo na siya. Magluto na tayo ng ating sinaing para mamaya ay magbukas na lang tayo ng dilata na ating kakainin. Siguro damihan na natin yung ating sasaingin para hanggang mamayang gabi na. All goods na siguro yung mga 3 takal. Hindi naman ako malakas kumain pagka nasa biyahe kasi. Ayan, hello Ate Angeline. Ayan, tinanong natin sa kanya kung pwede tayong gumamit ng tubig dito at galing naman yun ate sa bundok. Galing sa bundok, may bukal sa bundok. Ah, kaya pwede siyang inumin sa gamitin sa pagkain. Pwede siyang inumin. Ah, Kami nangunguha ng inumin namin. sige po. Thank you po. Ako ay magsasaing lang. Diba? Ang sarap dito, no? Yung tubig nila ay galing sa bundok. Kaya, ayun, pwede natin gamitin, di ba? Sa wakas ay hindi maaksaya sa mineral water na dala natin dahil nga nagtitipid tayo ng ating tubig. Ay samahan niyo muna si Mamen na magsaing, di ba? Di pala magsaing, magsabaw muna ng tubig, di ba? Ay, hello po tita. Magandang araw po. All goods. Panalo, di ba? Sa pagkasabaw ko pa lang ng bigas at pagsasaing, panalo ka na. Tara, at isa lang na natin to para mamaya ay chill-chill na lang tayo. At medyo nagugutom na rin si Mamen dahil tinapay lang yung kinain natin kanina. Buti na lang talaga ay dinala natin itong isang lutuan natin. Nagkaroon tayo ng reserba, di ba? Kaya pagka kayo ay aalis din, siguraduhin nyo na meron pa kayong isang backup na kalan. Kasi kagaya nung nangyari sa atin, yung isang dala natin na maliit ay hindi gumana. Buti na lang ay, eto nga, nadala natin tong isang luma natin. Kaya ayun, kahit pa paano ay makakapagsaing tayo, di ba? Ito yung nakakatuwa pagka nagka-camping ka no? Para ka lang nagbabahay-bahayan kung saan-saang lugar, di ba? Parang bumabalik yung alaala mo nung kabataan mo, yung nagluluto kayo ng mga kalaro mo doon sa bakuran nyo o kahit saan, sa bukid, ganon. Kaya talagang nakakatuwa at masarap sa pakiramdam. Saka sa tingin ko ay nakakabata talaga ang pagka-camping. Ano? Para kasi binabalik niya yung pakiramdam ng pagkabata mo nga. Kaya hindi mo ramdam na nagkakaedad ka. Kaya ako talaga ay gagawin ko na to hanggang sa tayo ay maging matanda na, di ba? Kasi nasa 30s na ako ngayon. Kaya ayun, siguro kahit nasa 60s na akong aabot tayo ng mga 60, ganon, ay itutuloy pa rin natin tong pagka-camping hanggat kaya ko pa. Ay gagawin natin to. Saka memories din kasi natin to. Darating yung time na mababalik-balikan natin yung mga ginagawa natin na ganito. Tapos yung mga lugar na nabisita natin, kung saan sa ang sulok ng Pilipinas, ay masarap balikan yon. Kumbaga ba, balik tanaw, di ba? Kain na tayo. Hindi ko alam kung agahan ba to o tanghalian dahil parang mag-aalas 11 na yata ng umaga ngayon. Kanina talaga ay na-enjoy ko yung pagtambay-tambay dito. Kaya ngayon lang tayo makakain.
sa tuwing nagka-camping kasi tayo o pumupunta tayo sa nature, binibigyan ko rin ng oras yung sarili ko para masulit ng husto. Pagka kasi puro vlog yung ginawa ko ay hindi ko na-enjoy. Kaya ayun, minsan talaga ay nagtatambay-tambay lang ako para mag-enjoy din ako, di ba? Kasi pag tuloy-tuloy yung vlog natin, hindi ako nakapag-focus na sulitin ba. Ayan, all goods na to. Ito yung kakainin natin. Tuna, saka itong Mang Juan na chicken skin. Alam nyo ba na masarap yung tuna kung teternuhan nyo ng malutong na chichirya na ganito, parang Mang Juan, ay mas nagiging masarap yung lasa niya. Baka lang gusto nyo gayahin, o de try nyo rin, di ba? Sa mga susunod pala na biyahe ni Mamen, pagka kayo ay gusto nyong sumabay, tapos makabanding na rin si Mamen, ay pwede rin naman, basta hindi kayo maselan, saka hindi kayo maarte kung saan tayo pupwesto. Dahil nga gustong kasama ay yung mga cowboy, yung kahit saan lang tayo mapunta, ay okay lang sa kanila. Ayan, mag-comment kayo or mag-message kayo dun sa page natin. At ayun, sasabihin ko na ulit sa inyo na bago na nga pala yung page ni Yo Mamen, kaya baka pwedeng i-follow at i-like nyo na lang rin. Siguro dito ko na lang ilalagay yung bagong page natin para doon tayo mag-update ng mga bagong lakad natin sa mga susunod na panahon, para pagka gusto nyo sumama kay Mamen ay ayun, makasama kayo. Tara, let's at maglakad-lakad muna tayo dahil may nakita ko na parting dulo dito sa Paraiso de Casiguran na sa tingin ko ay spot din. Ngayon ay sisilipin natin dahil hindi pa natin yung nakikita simula kahapon. Sobrang lawak rin talaga dito sa spot na napuntahan natin. Ang dami nyong pwedeng pagpwestohan ng mga tent nyo or ng mga sasakyan nyo pagka kayo ay magka-camping. Ang bayad nga pala dito ay 300, tapos overnight na yon. Tapos pag may kasama ata kayo na extra ay additional na lang na 50 pesos. Tapos tayo nga pala ay nag 2 nights dito, kaya ayun, 600 lang yung binayaran natin. Murang-mura, 'di ba? Kumpara sa ibang campsite na talagang mapapaaray ka sa mahal, ay dito sa Paradiso di Casiguran ay abot kaya natin. Kaya ayun nga ang ginawa ko. Nag 2 nights na tayo para masulit natin yung napakagandang karagatan dito. Hanggang dito na lang pala yung nasasakupan nitong campsite na napuntahan natin. Dahil ayan, nakita ko ay may harang na dito. Akala ko ay makakatagos tayo hanggang dun sa may mga bato-batong malalaki na yon. Ang ganda sana ako na tumambay doon o mag-picture-picture. Kaso ay ayun na, may nakaharang na dito. Siguro pagka gusto nyong pumunta dun sa park na yan, ay babaybayin nyo yung gilid ng dagat na yan para makarating kayo doon. Kasi maganda rin yung view doon. Ayan, kung makikita nyo naman ang lakas ng alo ng tubig. Pero dito pa lang ay enjoy na talaga ako. Dahil ayan ang ganda ng kulay ng tubig ng dagat dito. Tara, let's. Medyo lumalamig na dito ngayon. Kaya ayun, maglalakad-lakad tayo dito saka maliligo para din masulit na rin natin. At sinusuot ko na rin itong ating bagong Merrell na binigay ng Dico ko sa akin. Ayan, magagamit ko na to sa mga biyahe natin. Maraming salamat, Dico, sa aking bagong sandalyas. Ito yung gagamitin natin sa mga ganitong dagat-dagat or pwede ring pang-akyat ng bundok. Kaya tara, samahan nyo si Mamen at susulitin na natin yung magandang dagat dito sa spot na napuntahan natin. Let's go! Sa gitna ng kaguluhan, ingay at pagbabago, ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling kalmado. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin at hindi lahat ng laban ay kailangang harapin. Minsan ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Kapag tahimik ang isip, malinaw ang direksyon. Kapag payapa ang puso, mas ramdam ang tunay na kasiyahan. Kaya huminga ka,
bitawan ang bigat, piliin ang kapayapaan araw-araw. I feel shit.